Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, February 6, 2025, Huwebes. Silipin natin ang mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan dulot ng iba't ibang umiiral na weather systems at may update din tayo sa mga low pressure area na posibleng mabuo sa susunod na linggo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, dalawang weather systems ang patuloy na nakakaapekto sa bansa. Ang shear line ay nagdadala ng pag-ulan sa Visayas habang umiiral naman ang northeast monsoon o amihan sa Luzon. Sa Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Dinagat Islands at Surigao del Norte asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng shear line. Mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide, lalo na sa mga lugar na prone sa ganitong mga sakuna. Sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at sa natitirang bahagi ng Bicol Region, maulap din ang kalangitan na may pag-ulan dulot ng amihan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa Davao Region at natitirang bahagi ng Caraga, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posible rin ang malalakas na thunderstorms na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at landslide. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Bagamat walang inaasahang malaking epekto, mahalaga pa rin ang pagiging alerto sa biglaang pagbabago ng panahon. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng ITCZ. Samantalang sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasan. Ayon naman sa latest weather advisory ng PAGASA, inaasahan ang mga pag-ulan sa mga sumusunod na lugar sa mga susunod na araw dulot ng shear line at ITCZ. Ngayong araw, February 6, makakaranas ng moderate to heavy rainfall ang Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Bukas, February 7, inaasahan din ang moderate to heavy rainfall sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Sa Sabado, February 8, posibleng makaranas ng heavy to intense rain ang Quezon habang moderate to heavy rainfall naman ang mararanasan sa Laguna, Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Norte at Camarines Sur. Ang pag-ulan ay maaaring mas tumindi sa mga kabundukan at matataas na lugar at maaari ring lumala ang epekto ng pagbaha at landslide sa mga lugar na dati nang nakaranas ng matinding pag-ulan. Update din tayo sa tropical cyclone threat potential. Ngayong linggo, mula February 5 hanggang February 11, posibleng may mabuo na low pressure area sa southwestern portion ng Philippine Area of Responsibility. Mababa ang tsansa nitong ma-develop bilang isang bagyo. Pagsapit ng ikalawang linggo, mula February 12 hanggang February 18, dalawang low pressure area ang posibleng mabuo. Isa sa Eastern Visayas at Mindanao at isa pa sa southwestern portion ng Philippine Area of Responsibility. Base sa mga ibang weather models, mababa pa rin ang posibilidad na ito ay maging ganap na bagyo. Ngunit patuloy natin itong imomonitor para sa anumang pagbabago sa development nito sa mga susunod na araw. Manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagsubaybay at manatiling ligtas.